Hi everyone! Welcome back to tayo sa ating YouTube channel. Ito po inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati mapagpalang araw mga kabisnis, mga kapapi, mga kalingap. No? At welcome mga marites natin dyan. Maibubulong ako sa inyo ngayon. Bago to, bagong-bago ang ibubulong. Diba? Well, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, no? Gagawa tayo ng ating panibagong reaction video, opinion, sarili nating obserbasyon, no? Dito sa ating reaction video. No, ang ating pag-uusapan ngayon, ang bigla nga daw pagsulpot nitong si Jinky sa KB House. Ayun, kay ka-business. Diba? Ano kaya pa kay mo ne? Ikaw na naman ang bida ngayon, no? Halaka. Baka yung mga itsuserang palaka, pagko-content ka na naman. Lalong-lalo na singuso. Diba? Singuso. No? Eon. So, alam natin yan, gagawin at gagawin niya yan. Ano na naman kay ipapangalan nitong si ex-girlfriend, si Nguso, kay Jinky na bumalik na naman sa KB, no? At bago natin isulong ang ating pag-uusapan, ako'y nagbabakas sakali. Alam kong marami pang hindi nakaka-subscribe dyan, no? Na nanonood sa atin. Pakipindot na po ng subscribe button dyan at isalin natin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga reaction ng video sa kabisnesman o sa kalingap man, di ba? So, okay, on the go na tayo, di ba? Eto nga, nagulat ang lahat, no? Parang binagyo sa gulat, no? Ang biglang pagsulpot nga daw nitong si Jinky sa KB House, no? Ano kayang rason? Bakit kaya, no? So, i-diretso natin ang point natin dito, no? At ayon naman sa kanya, ayon dito kay Jinky, na simula daw nang umalis siya dyan sa KB, hindi naman daw naputol ang kanyang komunikasyon. Ibig sabihin, nagchat-chat siya sa mga M's at inamin din ni John yon na talagang mayroon nagaganap pag-uusap nila through chat. So siguro, sa aking opinion lang, parang nahimasmasan na siguro yun, na nabuhusan ng mainit na tubig itong si Jinky sa kanyang ginawa at na-realize, kaya pumunta dyan na humingi ng paumanhin, diba? Yung sa akin opinion lang, no? Siguro, yun ang kanyang tamang gawin, ang humingi ng tawad, personal pumunta dyan. Kaya ka-business. Kasi ayon sa kanya, napanood daw niya lahat nung in-upload ni ka-business tungkol doon kay Bong at tungkol doon sa ginawa niya. So, maganda rin naman at inamin niya, di ba? So, yun na nga ang sinabi niya. Inamin daw naman talaga niya na nagkamali talaga, malaking pagkakamali ang nagawa niya. Nobody's perfect. Hindi naman daw siya perfecto, wala naman daw taong perfect. Correct yun. Ikaw naman talaga, Inday Jinky. Asan ba si Pacquiao? Charot. Totoo naman talaga, nobody's perfect, no? Ang problema sa'yo kasi, pag magsinungaling ka, perfect na perfect. Yun kasi. So, at kasi yung ewan natin, no, itong na naman pagpapakita niya dito sa KB. Ano na naman yung plano niya? Ang saktan na naman si Kuya Bong. Sana kung gusto niyang bumalik doon, ay huwag niya nang pilitin yung sarili niya. Nang kunwari mahalin niya si Kuya Bong, pakasalan niya si Kuya Bong, kung hindi naman taos puso niyang gusto. No, kung gusto niyang magtrabaho lang, kasi para sa ating mga kaalaman, mga kamarites, mga kabisnes, mga kalingap,
hindi na pala siya tinanggap doon sa dati niyang amo sa Pasay. Kasi nga daw nakakuha na ng kapalit niya. So, doon mapaisip ka bakit? Kasi ang sabi niya, tinawagan siya ng kanyang amo, itong amo niyang dati sa Pasay na, kumbaga para bang hinahanap siya ng bata kasi nga daw ay siya ang gustong-gusto ng bata, no? Kaya siya tinatawag ng bata. Na kumbaga umiiyak yung bata, siya ang tinatawag. Kaya parang ginawa niyang rason doon kila ka-business dahil doon sa bata at tumawag din yung amo niya. So, malaking kasinungalingan yun, no? Sa totoo lang, parang hindi tumawag at walang nangyaring ganun. Kaya nalaman ng amo niya hindi na siya babalik dahil nga nandyan siya kay ka-business. Sa vlog, nakita siya. So, malaking kasinungalingan yun talaga, Jinky, no? Aminin mo man o hindi, no? Ang ibang mga viewers nakakaintindi. Pero karamihan sa mga viewers, ayaw nilang intindihin yun. Kasi nga, sinaktan mo si Kuya Bong. Alam mo naman, matini idol yan ng ka-business, no? Maraming nagmamahal kay Kuya Bong dyan sa mga viewers ni ka-business. So, yun ang pagkakamali ng ginawa nitong si Jinky. Although, alam natin, no, pumunta siya kahit naman sinabi nila ang kapal ng mukha at hindi inisip yung ginawa niya doon kay Kuya Bong. Pero sumulpot siya, sumingi ng paumanhin at inamin ang kanyang pagkakamali. Pero, ang taong sinungaling kasi, hindi mo na mababago yan. No? Sinungaling pa rin yan. No? Kasi, in end yan, no? Siyempre, pagkausapin siya nila ka-business kung ano yung pakay niya, gusto niyang makipagbalikan kay Kuya Bong, sincere ba yung pagkikipagbalik? Sincere ba yung pagmamahal niya kay Kuya Bong, no? Para sa atin na ayaw na natin. Maraming nagko-comment diyan. Wag mo na siyang balikan, Kuya Bong, o kaya bigyan mo pa siya ng mahabang panahon kung talagang gusto ka niya, no? Ang nagdedesisyon kasi hindi tayo, hindi rin ang ka-business, mismo sarili ni Kuya Bong. Kung gusto niya, alam naman niyang nagsinungaling na siya. Nagsinungaling na itong si Jinky at parang niloko na siya ni Jinky dito, no? Sa unang So dito, kung pagbibigyan ni Kuya Bong, wala tayong magagawa kasi puso ni Kuya Bong yung sinunod niya, no? Hindi naman natin pwedeng diktahan yung tao kung talagang yun ang gusto niya, no? 'Di ba? So, pero para sa atin, no, ang mararapat talaga ay yung kumbaga obserbahan talaga ni Kuya Bong ng malalim, na mas pinakamalalim itong si Jinky, no? Kasi hindi naman po ito siya babalik sa KB house kung wala naman siyang palanuhin. Ano naman ang plano nito, no? Hindi naman siya babalik sa KB kung wala siyang ibang agenda na para ewan natin kung ano, no? At sana naman ay wala. Sana naman hindi niya nalolokohin uli pati si Mrs. Ka-business na umantong sa pag-iiyak dahil nga nakikita nilang nasaktan si Kuya Bong, no? Dito kay Jinky, sana Jinky, no? Kung mapanood mo ito aking reaction sa'yo, nakita mo na naman sa thumbnail ko, nandyan yung mukha mo, ay wag mo nang ulitin yung pagsisinungaling na gano'n ang ginawa mo para malihis lang o mawala lang yung pangako mong pakasalan si Kuya Bong. Ay wag kang gumawa ng kasinungalingan. Bakit hindi ka magiging honest sa sarili mo o kaila ka-business na naging totoo naman sila sa'yo, minahal ka, no? Ngayon, andyan ka na naman bumalik, no? Ano na naman, guguluhin mo na naman itong family ka-business at itong isip ni Kuya Bong, no? Sana hindi ganon, no? Kung talagang gusto mo si Kuya Bong, ay di ipakita mo. Pero, kung talagang hindi mo type si Kuya Bong, huwag mong paasahin sa'yo. Direktahin mo. Gusto ko lang po magtrabaho sa inyo, pero yung dalawa sa kami ni Kuya Bong ay wala na po yun, no? Parang direktahin niya ganun, no? Magkaibigan na lang po kami. At least, alam ni Kuya Bong kung ano yung gagawin niya. Hindi yung bigyan niya na naman ng motibo niya na talagang yung
makikipag-usap siya na parang landi-landiin na naman niya. Landi-landiin talaga, no? Si Kuya Bong, bigyan niya na naman ng pagkakataon. Bigyan niya na ng, yung parang binibigyan niya ng tsansa na ma-inlove uli sa kanya si Kuya Bong pagkatapos. Ano na naman, Jinky? Sana wag ganun, no? Kasi maraming ayaw na sa'yo sa ginawa mong kasinungalingan, no? Umayaw ka pa ba naman sa ere, no? Bigla ka pa namang umayaw. Bigla kang magdesisyon tapos bigla kang umayaw. Ngayon, bigla ka na namang bumalik sa KB, sumulpot sa KB house, at bigla ka na naman siguro niyang aayaw, no? Kung ganun man ang balak mo, wag mo nang ituloy, no? Mas maraming magagalit sa'yo. No, baka si Ate Nenet sugurin ka sa bahay, no? Calling Ate Nenet, andyan yung Jinky sinangtanang damdamin ni Kuya Bong. Andyan, nagpaparamdam na naman kay Kuya Bong, no? Siguro, dahil alam natin itong si Jinky, wala na siyang trabaho, no? Wala na siyang hanap buhay sa ngayon. Kasi, mayroon nag-aano sa kanya na kumbaga nagbibigay sa kanya ng amo pero hindi pa siya nakapasok, ina-update pa lang niya. Ina-update pa lang niya o ina-update pa lang siguro siya. Siguro, sa kanyang ginawa kasi na-publish kasi itong pagsisinungaling ni Jinky. Sino pa ba naman ang magtiwala sa'yo, no? Sa isang kasambahay kasi, ang importante doon, yung tiwala ng amo sa'yo. Yung tiwala ng magiging amo sa'yo. Nung wala kang background na hindi ka pagkakatiwalaan, ano? Kasi hindi na mapunta sa isip niya na pwede ka pang pagkatiwalaan sa ginawa mo, no? Lalo't lalo na nasa publiko, nasa social media, yung pagsisinungaling nitong si Jinky, no? So, parang sa akin, makakahanap man siya yung hindi alam, nung walang alam. Pero kung yung may nakapanood sa kanya, I don't think so na makakahanap siya ng amo, no? Kaya siguro siyang sumulpot dito kay Laka Business. Kasi nga, maganda yung buhay niya dito kay Laka Business, no? Tinanggap siya noon bilang isang kasambahay, no? Na doon na siya magtatrabaho. Kahit pa anong nangyari noon, ay pilit pa rin siyang papiliin na kung ayaw niya kay Kuya Bong, kung yun ang dahilan, ay manantili pa rin siya sa KB house. Pero hindi, nagmamatigas siyang umalis, di ba? So, medyo tagilid siguro siya ngayon na hindi pa siya nakahanap ng work niya. Kaya naisipan niyang sumulpot dito sa KB house. Sa aking opinion lang yun. Akin lang yun, no? Wala yun kay Laka Business. Kasi may kanya-kanya tayong observation sa isang tao at opinion, no? Sa aking opinion, ganun lang. Siyempre, wala siyang work. At least, kung nandyan sila kay ka-business, kahit 7 days or 15 days lang, masasahuran siya, no? Kasi alam naman natin, mayroong umaasa dito kay Jinky, ang pamilya niya. At noon, ilang araw, isang linggo lang siya dyan, pero inabutan siya ni ka-business, no? Hindi man napakita kung magkano, pero at least, binayaran siya ni ka-business. Natulong daw yun ni ka-business para doon sa pagpapadala niya sa probinsya, sa pamilya niya. Siyempre, jobless siya for 1 month almost, di ba? Kailangan niya na talaga yung trabaho. Kaya siguro biglang siyang parang kabute, sumulpot sa bahay ng KB si Jinky, di ba? So, kumbaga, esep tayo, no? Parang hindi tayo maniniwala ang biglang pagsulpot niya, no? Bakit kaya? Kahit naman sabihin niya na magmula noon, may connection pa siya kaila Mrs. Ka-Business, kaila John. Pero, nasabi ba niya yon kay Mrs. Ka-Business kung ano yung plano niya? Bakit siya bumalik? Hindi, no? Sasabihin ba niya yun yung sinasabi natin? Kaya, sa Bisaya pa, misa paglapawan ni mumurag manok. Lapawan sa init na tubig ang manok, no? Di yun na siya mupiyok kasi patay na pala yun. Di yun na siya hindi talaga siya aamin sa kasalanan ginawa niya, di ba? So parang ganun lang itong si Jinky, no? Tsaka ang galing niya, no? Ang galing niyang yung
yung pananalita niya na sweet siya, malambing siya. Ganon pa rin siya. Hindi nagbabago yung kanyang pagkukunwari na mabait, mahinhin sa salita, parang respetong babae, parang hindi makabasag pinggan. Ganon pa rin siya magsalita, ano? Yan ang nakakatakot. Akala mo walang makukuha ka agad, uy, okay lang siya kahit na nangyaring ganon, pero hindi pa rin siya nagbago, ganon pa rin siya magsalita, ganon pa rin siya kasweet, ganon pa rin siya kalambing. Pero, yan ang nakakatakot, yan ang mga kobra. Pag tumuka yan sa pool, no? Yan katulad ni Jinky. Yan naman nyo, parang wala lang. Yung nangyari noon, parang wala lang sa kanya, parang okay lang, relax na relax, normal na normal siya. Without a further explanation or further chuchu sa nangyari, no? Parang okay lang sa kanya, no? Parang walang nasaktan, hindi nasaktan si Kuya Bong, hindi nasaktan ang Ka-Business family, lalong-lalo na si Mrs. Ka-Business. Hindi, parang ang feel ni Jinky, wala siyang sinaktan. Parang ang feel ni Jinky ay parang hindi niya binastos ang Ka-Business sa kanyang ginawa noon. Kung ngayon siya, no, nandyan siya sa KB House, parang normal lang, okay lang, parang ano lang, tingnan naman ninyo yung pakikipag-usap niya dito sa mga M's, no, parang nothing to worry, nothing to explain, parang ganon, nothing will happen. Wala akong nasaktan, wala akong inapakan, wala akong binastos. Parang ganun. Nakikipag-usap siya. Okay lang. Parang feel at home lang talaga siya. No? Siyempre, pag yung taong mayroong nagawang kasalanan, kahit pupunta ka sa bahay ng alam mo, kilala mo na yun, alam mong close ka doon, pero andon pa rin yung nahiya ka, umapak sa bahay na yun, parang pilit kang umapak dahil naalala mo yung ginawa mo sa kanila. Siguro yung makikipag-usap ka pero nakayuko ka. Hindi yung katulad ni Jinky. Wow, relax siya, no? Parang feel at home si Jinky sa pagbalik niya, no? Sa bigla niyang pagsulpot sa bahay ng KB, no? Ganon, pero pag yung taong may kahihiyan talaga at mayroon talaga siyang, kumbaga, pinapanindigan niya bilang isang dignidad niya, isang babae, no? Hindi yung gano'n na parang relax lang siya. Para ba kasing feel niya, bahay niya yun kasi feel niya, parang feel at home talaga itong si Jinky, ano. Wala, hindi niya naisip yung may sinaktan at dinurog siyang puso, no. Wala sa isip niya yun. Mala Clarissa din to, mas matindi pa, di ba? Ayan. Mga Ka-Business, mga kalingap, mga kamarites, kabulong ko dyan. May pipiyok dyan. Number 1 ng pipiyok, yung ex-girlfriend ni Kuya Bong. Ano na naman ang papangalan mo dito sa pagsulpot ni Jinky kay Ka-Business? Baka gawin mo na namang asset mo yan si Jinky kasi maraming nagsasabi baka gulamay mo rin daw yan si Jinky. Inutusan mo pumunta dyan mag-spy o paibigin mo uli si Kuya Bong. No? Jinky, spy. Baka naman ang content nitong si ex-girlfriend ni Kuya Bong, ikaw ay spy ka nila. Unahan na natin. Ganyan na naman yan, no? Hahalakhak na naman yan. Alam natin masasaktan na naman yan siya kasi baka magbalikan si Bong at saka si Jinky. Ay nako, kung ano na naman yung halakhak ng mata dyan sa kanyang live, no? Hindi na nakamove on. Mas lalong hindi na yun makakamove on kung nakita niya andyan na si Jinky na naman kay Bong, no? Ano na naman ipapangalan mo kay Jinky? Asset mo na naman si Jinky, no? No. Abangan natin yan. Gagawin niya yan content. Ang pagbalik ng suso sa bahay kubo, yan ang gagawin niya. Ang pagbabalik ng suso sa bahay kubo, no? Diba? Ayun, yan doon na naman, mayroon na naman akong yung whistle blower ko na naman nasa loob ng KB, nasa loob ng bahay kubo, diba? Sabihin na naman niya yung ganyan. At bago lang yung pumasok, 100% gawan niya yung kwento
no? Gawin niyang suso. Si Jinky na naman dyan. 100% yan. Siya lang ba marunong magpustahan? Pustahan tayo. Di ba? Mahilig magpusta yan eh. Di magpustahan tayo kung hindi na naman yan gawan ng content na si Jinky asset na naman niya. No? Tingnan ninyo. Basta talaga. Basta. Diba? So kayo, anong masasabi ninyo tungkol dyan? No? Diba? Gawin niya yung content na asset. Isa niyang suso. Bumalik sa bahay kubo. Diba? Ang galing niya. Gawin mo ang content niyan. Huwag kang magsinungaling mata. Lalaki ng masyado yung mata mo. So, well, mga kabisis, mga kapapi, mga kalingap, hanggang dito na lang, mga kamarites, ang aking reaction video. Kung nagustuhan po ninyo, pakishare, likes, at comments, and subscribe na rin, diba, ng aking munting bahay. At please don't forget to subscribe Kabusiness Official, Papa Dins TV, Kabusiness Family, at ang ating mahal na kalingap. Nangunguna po, ang ama ng kalingap, si Kuya Wal Santos Matubang, at Kalingap Rab, at Ena Vlog, at Ma'am Jack Tapia Matubang po, at ang lahat ng reactors ng Kalingap at reactors po kami ng Karepa. Huwag natin kalimutan po kaming isubscribe din, no? At ang reactors din ng Kabisnes, no? Official at Papa Dins TV, no? Kami rin po yun. So, hanggang sa muli, magkikita-kita tayo sa aking reaction video. Bye-bye po. Ito ang inyong lingkod nagsasabi. May Allah bless you at bless us all. Bye-bye po hanggang sa muli, mga kamarites. Bye-bye.